Hello mga kachika! Nakaka-relate ba kayo sa mga kapitbahay na pet lover daw sa social media? Pero sa totoong buhay, parang wala namang pakialam? Yung tipong post ng cute na picture ng aso nila, pero yung dumi ng alaga nila, nasa harap na ng bahay mo. Nakakainis, di ba? Kung araw-araw mo na lang tong problema at parang walang epekto ang pakiusap mo, huwag kang mag-alala. May mga paraan para dyan. Una sa lahat, try mo ulit kausapin ng mahinahon. Baka naman nakalimutan lang o sadyang busy. Sabihin mo ulit, "Neighbor, pasensya na, pero yung dumi po ng aso nyo, laging nasa tapat ng gate namin. Medyo abala po kasi at hindi maganda sa kalusugan." Ipaalala mo na responsibilidad nilang linisin ang kalat ng alaga nila. Communication is key, ika nga. Pero paano kung dedma pa rin? Aba, oras na para i-level up ang reklamo. Pumunta ka sa barangay hall. Alam nyo ba na sa ilalim ng mga local ordinances at anti-littering laws, bawal ang pagkakalat sa pampublikong lugar? At oo, kasama dyan ang dumi ng aso. Mag-file ka ng formal complaint. Ipapatawag ng barangay ang kapitbahay mo at doon sila mag-uusap. Kadalasan, sa barangay pa lang, naayos na. Yan, kung matigas pa rin talaga ang ulo ng kapitbahay mo, may next level pa. Pwede kang tumawag sa Animal Control Office sa inyong syudad o munisipyo. May mga batas tayo tulad ng Animal Welfare Act at mga local ordinances tungkol sa responsible pet ownership. Pwedeng mamultahan o patawan ng parusa ang mga pabayang amo. Sila na ang bahalang kumausap at magbigay ng warning sa kapitbahay mo. As a last resort, kung lahat ng yan ay wala pa ring epekto, pwede kang magsampa ng small claims case. Pero, wag muna. Subukan muna ang lahat ng mapayapang paraan. Ang importante, wag kang susuko. May karapatan kang magkaroon ng malinis at payapang kapaligiran. Sana nakatulong itong mga tips na to. Kung may mga tanong pa kayo o gusto nyong i-share ang sarili nyong kwento, i-comment nyo lang sa baba. At huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang helpful tips. Hanggang sa muli,